Pumalag sina National Security Advisor Eduardo Año at AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa paratang ng China na ang Pilipinas ang troublemaker o gumagawa ng gulo sa West Philippine Sea. Samantala, habang nasa India si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa susunod na linggo para sa isang state visit, magsasagawa naman ng joint maritime activities ang Philippine Navy at Indian Navy sa West Philippine Sea. Si Jason Rubrico magbabalita. Inihayag ng tagapagsalita ng Ministry of National Defense ng China na ang Pilipinas umano ay isang trouble and danger maker sa South China Sea dahil sa umano'y mga provokasyon nito katuwang ang mga extraterritorial forces. Ang pahayag ay tugon sa sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nakatuon ang Pilipinas sa external defense at hindi uurong sa agresyon ng China. Hindi sumang-ayon sina National Security Advisor Eduardo Año at Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. sa pahayag ng China. Iginit ni Año, tanging ang China lamang ang nagsabing troublemaker ang Pilipinas. Aniya, naninindigan ang bansa sa diplomasya at mahinahong pagkilos habang ipinaglalaban ang ating soberanya at karapatan sa teritoryo. Well, the allegation that we are troublemaker, I think no other country has ever said that or confirmed that, only except PRC. Because as you can see, we are really putting a lot of restraint and we do not want to escalate the tension. We are just asserting our sovereign rights and protecting our territory. Ayon naman kay General Browner, hindi ang Pilipinas ang pinagmumulan ng gulo sa West Philippine Sea. Sa halip, pinalalakas lamang ng AFP ang kakayahan nito sa pamamagitan ng modernisasyon at pakikipag-alyansa sa mga bansang may kaparehong pagpapahalaga. Well, hindi tayo yung source ng gulo sa West Philippine Sea. In fact, ang ginagawa lamang natin ay pinapalakas natin yung Armed Forces of the Philippines nang sa gayon ay magkaroon tayo ng credible deterrence. No? Dahil ayaw natin magkaroon ng giyera. So, kailangan natin ng malakas na deterrence. Dagdag pa ni Browner, karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanilang sandatahang lakas upang mapigilan ang sinumang magnanais na sumakop o umatake. Kaya aniya, wag na dapat makialam ang China. Alam mo, tayo nga hindi tayo nakikialam sa gusto nilang gawin sa armed forces nila. Huwag rin silang makialam sa atin dahil karapatan ng bawat bansa na palakasin ang kanyang armed forces. At yan po ang ginagawa natin ngayon. We are making our armed forces strong so that we will be able to establish a credible deterrence para mag-iisip yung mga bansa na gustong sumakop o kaya umatake sa atin. No? They will think twice. Ayon sa opisyal, maraming bansa na ang nagnanais makipag-partner sa Pilipinas sa defense at military cooperation, kabilang ang Estados Unidos, Australia, Japan, France, Canada, New Zealand at India. Kasalukuyang nakadaong sa Manila Port ang 3 warships ng Indian Navy, kabilang ang isang guided missile destroyer, anti-submarine warfare corvette at isang fleet tanker. Nakatakdang magsagawa ng joint naval drills sa West Philippine Sea ang Philippine Navy at Indian Navy sa mga susunod na araw bilang bahagi ng pinalalim na defense cooperation ng dalawang bansa. I think that's very significant because, till now our ships have been making port calls on the Philippines for last several decades. But it is the first time that we will be having this exercise. And the second very important factor is that this is coinciding with the state visit of the President of Philippines to India. Bibisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa India mula Agosto 4 hanggang 8 ng taong 2025 para sa isang 5-day state visit kasabay ng ika-75 anibersaryo ng diplomatikong relasyon ng Pilipinas at India. Well, we are expecting to have very productive and meaningful discussions during the visit. Certainly, defense-related issues will be also part of the conversation. Definitely, magkakaroon ng yung strategic dialogue. Therefore, there will be a strategic agreement. So, napaka-importante na at the level ng mga state leaders natin ay magkaroon ng strategic dialogue so that lalong mapalakas pa yung partnership natin. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News.